Isang nakaligtas sa pagguho ng basura sa landfill sa Cebu City ang paparangalan matapos sagipin ang tato niyang katrabaho. 20 na ang kumpirmadong patay sa insidente. May report si Marizo Mali. Oras at pagod ang kalaban ng mga rescuer na 24 oras naghahagilap sa gumuhong bundok ng basura sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Mula nang mangyari ang pagguho noong Huwebes, 16 pa rin ang nawawala. Extremely difficult talaga kasi yung debris doon, aside from the fact na madumi siya talaga, no? So, konting sugat doon, pwede ka magkaroon ng infection. And then, yung mga debris doon, malalaki talaga ng mga steel. So, we're dealing with I-beams na ganun kalaki. And then, yung water ingression sa loob, nagpupunta na rin sa loob yung tubig. Hindi rin tiyak kung ano ang signs of life na nadedetect sa ilalim ng guho kahit gumagamit ng life-detecting equipment. It's hard to tell kung human yun or mga animal sa tawag nito, sa dam site gaya ng mga daga, mga pusa na sa loob. Sana meron pa tayong makuha doon na buhay. As each day passes kasi, yung chances na makakuha tayo ng mga survivors doon lalong lumiliit. Umabot na sa 20 ang na-recover na bangkay. Hirap nang matukoy ang pagkakakilanlan ng ilan dahil nasa advanced state of decomposition na. Kabilang sa mga namatay ang 2 anak ni Nanay Dailinda na si Kristan Joseph na nakuha kanina at si Rowena na na-recover noong January 9. Masakit ang dibdib ko ba sa akong kakuyaw ba. Hapit ko kuy awa ka nang hapit ko mahugno bitaw sa akong kaugalingon. To ako'y anak dito nga natruma sa kakuyaw sa basura nga nahun lugo siya mutingog bitaw karon pagani siya mo kanang yan tingog magawas kay mura siya kanang nakuan jud siya gisakitan siya sa kuan nahitabo sa among dalawa lang anak o dalawa lang pamilya. Si Fritz na nagtatrabaho sa billing office ng landfill, muntik nang mamatay matapos matabunan ng bundok ng basura. Nabagsakan siya ng scaffolding at naipit ang kanang paa. Pero kahit tila imposible nang makaligtas, lumaban si Fritz. Makaluwas ko kay lain mo kaysa nanog ka ng di mo ko kakakuan gid nga lain na anig ari ka diri mamatay naghapa man ko. Naghapa ko niya. Kani diri mo na trap na ni siya diri napita. Makigap na ko ang diri ra akong kamot ug bigas tiil. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, nailigtas siya ng mga responder. Nasaksihan naman ng empleyado ng landfill na si John Lloyd Ople ang pagguho ng bundok ng basura. Nang marinig ang sigaw ng mga katrabahong nadaganan ng gumuhong istruktura, dali-dali siyang sumaklolo kasama ang iba pang kasamahan. 3 ang kanilang nakuha pero nasawi ang isa kalaunan. Akong gibuhat nga, nilingkod na lang ko sa daplin. Nihilak na lang kong maayo. Paghingon ako nga, kinsa pa'y buhi diha, tingog mo. Tagahan ging nanuktok dito dapis to nga. Ay nanuktok, napag dito nadunggan ako nga ingon, tabang. Lam na nga tingog ba? Nakatakdang parangalan ng Cebu City Council ang kabayanihan ni Ople. Nagpaabot ng pakikiramay ang Primeway Solutions Cebu sa pamilya ng mga naapektuhan ng pagguho. Agad daw nilang pinakilos ang kanilang emergency response team para mahanap ang mga nawawala habang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders. Gate ng kumpanya, nagsasagawa sila ng regular na inspeksyon sa mga landfill cell. Pero ang pagguho, wala raw nakitang anumang senyales ng paghina ng apektadong cell. Sa paunang pagsusuri raw ng mga opisyal ng lungsod at mga eksperto, nakita na malamang na nakaambag sa pagguho ang pinagsamang epekto ng mga lindol at sumunod na mga aftershock noong Setyembre na sinundan ng matinding pag-ulan dahil sa Bagyong Tino noong Nobyembre. Nakikipagtulungan daw sila sa mga eksperto at otoridad para sa komprehensibong investigasyon. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.